Papa, bakit mo inimbitahan si Lennon Davis Lee? Malakas na sabi ni Ashley nang bigla siyang pumasok sa private room ng kanyang Papa Alfred sa kanilang mansyon. He's a Lee. What do you expect? Hindi naman pwedeng si Jacob at si Don Michael lang ang padalhan ko ng invitation. I'm not degrading illegitimate children, Ashley. Ikaw nga ampon lang kita pero ikaw pa ang bida sa party mamaya eh. Natatawang sagot ni Alfred habang inaayos ang kanyang necktie. Hindi ko alam kung nababaliw ka na ba o kung may binabalak ka. Alam mo bang kasal na si Lennon sa anak ni Mama Chloe? Itinapon ni Ashley ang newspaper sa table ng kanyang papa. Tumaas ang kilay ni Alfred. So, what about it? Chloe already believed na hindi niya anak ang babaeng yan. I even put some skeleton on Adeline's coffin bago pa ito ipahukay ng mama mo. Mabuti na lang at matalas ang tenga ng mga tauhan ko. Natunugan kaagad nilang balak ni Chloe kaya nawarningan nila ako. Ikaw, wala ka nang ginawa ko hindi ang questionin ng mga desisyon ko. Singhal niya. Tumawa ng malakas si Ashley. At nagpakampante ka naman kaagad. Hindi mo pa talaga kilala si Mama. Matalino siya. Hindi mo siya basta mapapaniwala sa isang bangkay. Lalo na at nagkaroon na siya ng suspicion sa buhay ng anak niya. You're making the situation hard for both of us because of your wrong moves. Naikuyom ni Alfred ang kanyang panga at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang ampon. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Masyado kang paranoid. Kung ang inaalala mo ay ang mana mo, walang aagaw nun sa'yo. Stay calm and shut your mouth. Baka sa sobrang nervyos mo, mas lalo tayong mahalata at mabuking. Matuto kang itago yung mga iniisip mo. Maliwanag ba? Hawak-hawak na ni Alfred ang mga pisngi ni Ashley. Halos tumarak ang mga mata ni Ashley sa sobrang inis sa kanyang papa. Magaling sana kung ito lang ang malalagay sa alanganin kapag nagkataon. I warn you, Papa. Once this gets out of hand, don't ask for my help. Simula ngayon, kikilos na lang ako para sa sarili ko. Marahas na inalis ni Ashley ang mga kamay ni Alfred sa kanyang mga pisngi. Sinisira mong makeup ko. Aniya bago lumabas na ng silid. Binasa ni Alfred ang kanyang labi habang sapu-sapu ang kanyang noo. That freak. Biglang namulang mga pisngi niya nang sumagi sa isip niya si Ashley. She's wearing a sexy black dress. Umiral na naman ang pagiging manyakis niya. She's freaking hot today. I wonder kung dahil ba sa lalaking yun kay Jacob. Habang sumisigaw si Alfred sa loob ng kanyang pribadong kwarto, ay si Chloe naman ay umiinom ng tsaa. Bago pa man dumating si Ashley sa silid ni Alfred ay nandun na siya sa kabilang silid. Ilang araw na rin niyang pinag-aaralan ang mga kilos ng kanyang anak at asawa. Ininom niya ang lahat na natitirang tsaa sa kanyang tasa at ngumiti ng malawak. Napakahusay, ani Chloe. Tumayo siya sa couch at sumilip sa glass window. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng mga sagot ngayon. Masyado pang maaga, sabi niya. Napawi ang ngiti sa labi ni Chloe. Biglang sumeryosong mukha niya. Matagal na pala talaga akong pinaglalaroan ng mga taong itinuturing kong pamilya. Nakakatawang nakakagalit. Hindi pala totoong anak ni Alfred si Ashley at alam na rin pala ni Ashley na buhay ang anak ko. Pero hindi man lamang niya sinabi sa akin. Para saan? Para sa mamanahin niya? Oh well, kahit naman hindi nila sabihin ni Alfred sa akin ay alam ko ng buhay pang anak ko. Akala ba ni Alfred ay isa akong uto-uto? Tumawa ng pagak si Chloe. Ipapakita ko sa kanila na kaya ko rin maging isang magaling na artista. Adeline, excited ako makilala ka ngayon pero pasensya na. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang buhay mo. Ako nang makikipaglaro kina Alfred at Ashley. Ako nang bahalang maningil sa kanila. I will leave them with nothing. Nagkamali silang tinarantado nilang isang Chloe Navarro. Nang marinig niyang bumukas ng pinto ng kabilang silid ay agad niyang inayos ang kanyang sarili. Naglagay siya ng pulang lipstick sa labi niya at pagkatapos ay tinignan niya ang kanyang sariling refleksyon sa glass window. Tapos na ako maging pusa ngayon. Oras na para maging isang leon. Bulong ni Chloe.
Samantalang nagsalubong ang mga kilay ni Lennon na makita niya ang suot na dress ni Adeline. Umiling siya. What? Ayaw mo na naman ito? Lennon, pagod na ako magpalit ng damit ha? Kapag ako nainis, hindi na ako sasama sa party. Nakasimangot na sabi ni Adeline. Adeline, you are now an elite, so you have to dress and to act as one. Alam kong maganda ka sa mga mata mong mga damit na yan. Tinuro ni Lennon ang maraming damit na nasa kama. I'm sorry but, nakataas ang isang kilay ni Adeline. But it's not elegant and it's not attention-grabbing. Lennon replied. Pageant bang pupuntahan natin? Ani Adeline. No, why? Lennon answered. May pa-attention-grabbing ka pang nalalaman. Wala naman akong pakialam sa sasabihin at iisipin ng mga mayayamang tao doon. I'm comfortable being myself. Sambit ni Adeline habang hinuhubad. Ang dress na suot niya. And I love you just the way you are, sabi ni Lennon out of nowhere. Ang mga salita ni Lennon ay mabilis na nagdulot ng panginginig sa spine ni Adeline. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang inis na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng kilig. But there's nothing wrong if you will let yourself grow. Our comfort zone make us stagnant. Sometimes it is hindrance to a better life and a better you. Huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Change is inevitable, wife. You have to adapt to it in order to survive. Ani Lennon habang nakatitig kay Adeline. Pero hindi ako ganun, Lennon. Pakaramdam ko'y pinipilit kong baguhin ang sarili ko para lang magustuhan ng ibang tao. Mahinang sambit ni Adeline. Umupo na siya sa kama. Nakasuot na lang siya ng sando at short. How will you discover your other self? Lennon said. Ha? Naguluhan si Adeline sa sinabi niya ng kanyang asawa. Sinasabi mong hindi ka ganon dahil hindi mo pa nararanasan ang ibang version ng iyong sarili. Malay mo isa ka palang tagapagmana ng bilyong-bilyong ari-arian. Malay mo nakatadhana ka talagang maging mayaman at maging isa sa mga mayayaman. Umupo na rin sa Lennon sa tabing ni Adeline. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang kamay sa isang kamay ni Adeline habang dahan-dahan niya rin itong nililingon. Nalalamig ang mga kamay ni Adeline nang maramdaman niyang hawak na ni Lennon ang isa niyang kamay. Natigilan siya. Pakiramdam niya sa sabog ng puso niya sa sobrang bilis ng tibok nito. Ilang minutong katahimikan ang dumaan sa mag-asawang Adeline at Lennon. Nakahawak pa rin ang kamay ni Lennon sa kamay ng kanyang asawa. Tumikhim si Lennon. Come with me, wife. Ang makeup artist ko nang bahala sa makeover mo at ang stylist ko na ang bahala sa isusuot mo. Pasimpleng inalis ni Adeline ang kamay niya sa pagkakahawak ni Lennon. Sige, papayag na ako. Nautal na sabi niya. Ngumiti si Lennon. Later, people will feel jealous of me, he said. Ano na naman yan, Lennon? Pinigilang matawa ni Adeline. Alam niyang hihirit na naman ang kanyang asawa. Mamaya, malalaman mo kung bakit. Sa ngayon, sumama ka na sa akin at baka mahuli pa tayo sa party. Bumuntong hininga sa Lennon. Mukhang maghihintay na naman ako ng matagal nito. Aniya. Napatawa si Adeline. Ginusto mo yan, wika niya. All the best for my beautiful wife, Lennon said. Alam kong maiiyak ka kapag nalaman mong buhay pa si Tita Chloe. Hindi ako makapaghintay na makita kung gaano ka magiging masaya, wife. Sigaw ng isip ni Lennon habang dala-dala niya ang bag ng kanyang asawa. Habang inaayusan ng makeup artist si Adeline ay pasimpleng lumabas si Lennon para tawagan ang kanyang kapatid na si Divina. Okay na ba kayo ni Adeline? May tono ng pag-aalala sa boses ni Lennon. Don't worry, okay na kami. On the way na ako sa party kayo. Nandito pa kami sa hotel. Pinapaayusan ko si Adeline. Okay na pala kayo so, nakapag-usap na kayong dalawa? Ani Lennon. Kinuha niyang vape sa bulsa ng kanyang pantalon at pinagmasdan yon. Nag-usap na kami, sinabi ko na nga pala sa kanya na si Kuya Jacob ang nagpadukot kay Noel. What? Bakit mo sinabi yun? Itinabi niya ang vape sa bulsa ng kanyang pantalon pero kagad din niyang kinuha yon. She deserved to know the truth, kuya. Alam kong ayaw mo mapahamak si Adeline, pero dahil sinabi mo na rin naman sa kanya na si Kuya Jacob ang pumatay sa mga magulang niya, ano pang kinatatakot mo? She's going to get her revenge anyway. Lumakad palayo sa may pintuan si Lennon at bumulong. Sinabi mo rin bang buhay pa si Noel? No!
Gusto kong ikaw mismo magsabi niyan sa kanya. Isa pa, mahati ang atensyon niya. Sa halip na mag-focus siya sa paghihiganti niya ay mas mag-focus siya sa paghahanap ng anak niya. Alam natin pareho na nakaka-stress maghanap ng taong hindi mo alam kung saan mo umpisahang hanapin. Kung ikaw nga, kumikilos ka ng palihim wala ka pang maayos na lead. Ayoko nang sabay-sabay na ipasalo kay Adeline ng mga problema. I owe Julius a lot, Lennon. O bakit naman napasali si Julius sa usapan natin? Mas nag-mature ka na dahil sa kanya. Congratulations nga pala sa inyo. Natatawa ang sabi ni Lennon. Alam mo na? Oo naman, matagal na. Tugon ni Lennon. Sino nagsabi sa'yo? Si Cynthia? Yap, hindi naman big deal sa akin yun. Masaya nga ako dahil magkakaroon na ng panibagong Lee Teka, alam na ba ni Papa na kasal ka na kay Julius at dinadala mo ng magiging anak nyo? Muling tinitigan ni Lennon ng vape na hawak niya. Ang alam pa lang daw ni Papa ay nagpakasal ako kay Julius. Nalaman ko kay Sancho, kaya pala galit na galit sa akin si Papa nung umuwi ako sa mansyon. Sabihin mo magkakaapo na siya, I'm sure mawawalang galit nun sa'yo. Lumakad si Lennon patungo sa may basurahan at muling tinitigan ang vape na hawak niya. Sa tingin mo kuya, baka itakwil ako ni Papa kapag nalaman niyang may anak na kami ni Julius. Nag-text nga siya sa akin kanina mag-file raw ako ng divorce. Hindi niya raw matatanggap si Julius bilang son-in-law niya. Huminga ng malalim si Lennon, ramdam niyang lungkot sa boses ng kanyang kapatid. Nakatingin pa rin siya sa vape. Ayaw ni Adeline sa usok ng sigarilyo at vape. Do I need to quit smoking? Again? Wala sa sariling sabi ni Lennon. Ako bang tinatanong mo kuya o kinakausap mo na naman ang sarili mo? Napatawa si Lennon, iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Tuluyan na niyang tinapon ng vape sa basurahan at nagtatakbo, pabalik sa labas ng silid kung saan inaayusan si Adeline. Hingal na hingal siya nang makarating siya doon. Kuya, mukhang mahal na mahal mo nga talaga si Adeline Anong Adeline? Call her Ate Adeline. Wala ka talagang galang na bata ka, sabi ni Lennon. Nasanay na ako sa Adeline Nakakailang kayang tumawag ng ate sa kanya. Wala akong pakialam kung sanay ka sa ganun. Kapag narinig ko pang tinawag mo siyang Adeline lang, ako mismo magsasabi kina Papa at Jacob na buntis ka. Sige ka, pananakot ni Lennon. Oo na, Ate Adeline ang itatawag ko sa kanya. Grabe ka, mukhang malakas ang tama mo. Tagos na tagos siguro sa puso mo noong pinana ka ni Cupido. Mahal na mahal Si Adeline ang babaeng nagligtas sa akin noon sa bingit ng pagpapakamatay. Siya ang batang babaeng niligtas ko sa sunog. Kumunot ang noon niya dahil walang naging reaksyon si Tivina sa kabilang linya. Tinignan niyang screen ng cellphone niya. Hindi pa naman call ended. Divina, narinig mo bang sinabi ko? Hindi si Cynthia ang childhood lover ko. Alam ko, matagal ko nang alam. What? Kailan pa? Tanong ni Lennon. 7 years ago. Tarantado, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Sigaw ni Lennon. Nagtanong ka ba? Charot. Divina, hindi ako nakikipagbiruan. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang totoo? Ang daming nasayang na panahon. Napapikit ng mariin si Lennon nang maalala niya si Noel. She didn't deserve you that time. You're in chaos. Wala ka sa tamang pag-iisip dahil sa guilt, galit at selos. Hinayaan kita sa piling ni Cynthia dahil pareho kayo ng ugali ng impaktang yun noon. Okay na ba? Galit na galit ka na naman kay Cynthia. Kapag naging kamukha yun ng baby mo, bahala ka. Pabirong sabi ni Lennon. Gusto kong magalit sa'yo pero hindi ko magawa dahil buntis ka. Pasalamat ka sa baby mo dahil kung hindi, baka masugod kita mamaya sa party. Malapit na ako sa bahay ng mga Digos. Kita-kita na lang tayo dito. Ibababa ko na to. Wait, I have something important to tell you. Hold on. Sinilip ni Lennon sa loob ang kanyang asawa. Binibihisa na ito ng kanyang stylist. Ano bang sasabihin mo kuya? Bilisan mo na, ang daming sasakyan dito. Mukhang mahirapang maghanap ng parking space ang asawa ko. Chloe Navarro Digos is Adeline's biological mother. Lennon whispered. What? What did you say? I can't repeat it, baka may makarinig. Alam ko namang narinig mo na, sige na, babalik na ako sa loob. Ani Lennon. God, Ate Adeline is a multi-billionaire heir. Oh my God, I can't believe it. Pinatay na ni Lennon ng tawag kahit panay pang sigaw ni Divina sa kabilang linya. Papasok na sana siya sa loob ng kwarto nang marinig niya ang boses ng asawa. Tama bang narinig ko?
I'm a multi-billionaire Kunot noong tugon ni Adeline. Biglang pinagpawisan ng malamig si Lennon. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang asawa. You look gorgeous on your dress, Ashley. Chloe plastered a fake smile. Thank you, Mama. San pa ba ako magmamana? Nakipagbeso si Ashley sa kanyang mama Chloe. Nagpalit ka ng perfume? Komento niya. Hindi ba mabango? Ani Chloe. Mabango naman, Mama, kaso mas bet ko yung dati. Mas matapang kasi amoy ng gamit mo ngayon Tugon ni Ashley. Napag-isip-isip ko kasi na sobrang tagal ko na palang hindi nagpapalit ng perfume. Masyado na kasi ako naging komportable sa gamit ko Minsan kasi sa sobrang kampante natin, may mga nakakaligtaan na pala tayong ibang mga bagay-bagay. Kinuha ni Chloe ang isang goblet na may lamang champagne sa waiter. Thank you for this. Niya sabay inom ng champagne. Okay ka lang ba, Mama? Kunot noon tanong ni Ashley. Yes, I'm fine. Teka, nasan nga palang boyfriend mo? Lumingalinga si Chloe sa paligid. Kunwari hinahanap niya si Jacob pero ang totoo, si Lennon ang hinahanap niya. He's still not here, Mama? Ashley replied. Oh, okay. Call me when he's here. I'll talk to our other guest muna. Pinatong ni Chloe sa serving plate na dala ng waiter ang walang lamang kupita. Aalis na sana siya nang bigla siyang hinawakan sa braso ni Ashley. Tinignan niyang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Do you need something? She asked. Mama, I'm sorry. Puno ng sinseridad ang mukha ni Ashley. You're sorry? For what? Inalis ni Chloe ang kamay ni Ashley sa kanyang braso at hinarap ito ng maayos. I'm sorry kung pinili kong mahalin ang lalaking pumatay sa iyong asawa at anak. Nakayukong sabi ni Ashley. You finally realize it? Natatawang sabi ni Chloe. Ang totoo, nagulat ako nang ipinakilala mo sa amin si Jacob bilang nobyo mo. I thought you had forgotten what he did to me. Anyway, wala naman akong magagawa kung mahal mo si Jacob. Alam ko namang hindi natuturuan ng puso kung sinong dapat ibigin ito. I can accept him as a son-in-law but don't expect me to treat him well. Alam mo kung gaano kalalim ang galit ko sa taong yon. Kung totoo kitang anak, hindi ako papayag na sa isang kriminal ka babagsak. But since you are not my biological daughter, pagbibigyan kita. Ano bang karapatan kung pagbawalan ka? Hindi ka naman nagmula sa matres ko. Nakangiting sabi niya. Nasaktan si Ashley sa mga narinig niya. Alam niyang totoo naman ang mga sinabi ng kanyang mama pero hindi pa rin yun matanggap ng sistema niya. Ramdam niyang nagiinit ng kanyang mga mata kaya tumingala siya ng bahagya para pigilan ang namumuong mga luha. Pinilit pa rin niyang ngumiti sa kabila ng kanyang nararamdaman. Thank you, Mama. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at kay Jacob. Ashley's voice almost cracked. Ngumiti lang si Chloe sa kanya at pagkatapos ay umalis na ito. Tinawagan ni Ashley ang isa sa mga waiters at kumuha siya ng isang kupita at pinasalinan niya yon ng champagne. Bakit kakunting nilagay mo? Punuin mo! Inis na sabi ni Ashley. Akala ko po kasi. Kinakabahang wika ng waiter. Sasagot ka pa? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Gigil na sambit ni Ashley. Hindi po, pupunuin ko na po. Papasensya na po. Ani ng waiter. Tumingin si Ashley sa paligid at nginitian ng mga guest na nakatingin sa kanya. Sumama ka sa akin sa kitchen. Bulong ni Ashley sa waiter. Matinding galit ang nararamdaman ni Ashley dahil sa kanyang mama't mukhang may mapagbubuntunan na siya ng kanyang galit. Nang makarating sila ng waiter sa kusina ay kinandado niyang pinto. Kinuha niyang bote ng champagne na hawak ng waiter at walang pakundangang ibinuhos ito dito. Pasalamat ka't yan lang ginawa ko sa'yo. Kung tutuusin, kayang-kaya kong bilhin ang buo mong pagkatao. Kayang-kaya kitang patalsikin sa trabaho mo. Sa susunod, gawin mo ng maayos ang inaatang sa'yong gawain. Maliwanag ba? Sigaw ni Ashley. Ikinuyom ng waiter ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa'y tinapon niya sa sahigang hawak niyang serving plate na may nakapatong na mga kupita. Maging ang walang lamang bote ng champagne tinapon niya rin sa sahig. Wala kang karapatang bastusin ako. Hindi porket isa akong waiter ay gaganituhin mo na lang ako. Wala akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Kaya ko pang maghanap ng iba. Ang hindi ko matatanggap ay ang alipustahin na isang ampung feeling mayaman ng pagkatao ko. Sa tingin mo, nasan ka ngayon kung hindi ka inampon ng babaeng kausap mo kanina? Baka mas mahirap ka pa kaysa sa akin, sabi ng waiter.
Napanganga si Ashley sa ginawa ng lalaki. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi mo ba ako kilala? Nalalaki mga matang sabi niya. Hindi, sino ka ba? Pilosopong tugon ng waiter. Sa sobrang inis ni Ashley napasigaw siya. Lumayas ka sa harapan ko! Ngayon din! Hindi mo na ako kailangan palayasin dahil nasusuklam ako sa pag-uugali mo. Sayang. Tinignan ng waiter si Ashley mula ulo hanggang paa. Maganda ka pa naman, aniya. Namewang si Ashley at pinandilatan ng mga mata ang waiter. Nahagip na mga mata niya ang nameplate nito. Haruto, aniya, hapon ka? Tumawa ng malakas si Ashley. Umiling ang waiter at hinubad ang kanyang basang-basang uniform. Anong ginagawa mo? Ani Ashley, sabay takip ng kanyang mga mata. Naguhubad, bulag ka ba? Tugon ni Haruto. Bastos, huwag ka rito maghubad, hindi to dressing room. Sigaw ni Ashley. Ikinawang niya ang konti ang kanyang mga daliri. Napakagat siya sa kanyang labi nang makita niya ang magandang hubog ng katawan ng waiter na si Haruto. Ang macho, bulong niya. Miss, huwag mo natakpan ang mata mo. Nakasilip ka rin naman eh, natatawang sabi ni Haruto. Namula bigla ang mga pisngi ni Ashley. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gumaan ang kanyang pakaramdam. Tila nadala ng hangin ang inis at galit na nararamdaman niya kanina. Bago pa man tuluyang umalis si Haruto sa kusina ay may sinabi siya kay Ashley. Don't try to be someone else. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi naman nakikitang halaga mo. Hindi lahat ng mayayaman ay masaya at hindi lahat ng mahirap ay nagdurusa. Naiwang tulala si Ashley. Saka lang niya napansin na hawak-hawak na pala niya ang basang uniform ni Haruto, kabilang ng nameplate nito. Bakit parang kilala ko siya? Wala sa sariling turan ni Ashley. Ashley, magsisimula ng party. Anong ginagawa mo dito sa kusina? Tanong ni Chloe habang nililibot ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap ni Chloe ang kanyang anak at asawa. Pareho silang nawawala sa party hall. Alam na niyang may matinding pagnanasa ang asawa niya sa anak-anakan nilang dalawa. Nang dumilat ang kanyang mga mata sa mga basag na kupit at sa nabasag na bote ng champagne, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong nangyari dito? May nanakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Chloe. Agad siyang lumapit kay Ashley para i-check kung okay lang ba to. Hindi niya napigilan ang sarili na gawin yon. Kinasusuklaman niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa, ngunit may bahagi pa rin sa kanya nagmamalasakit sa kanila. Ayos lang po ako mama, may pusa lang kanina kaya nabasag ang mga kupita at isang bote ng champagne. I'll get going, ani Ashley sa malamig na tono. Umalis siya sa silid na hindi malang nililingon ng kanyang mama. She's hurt and she had to time to pretend that she's not. Namewang si Chloe habang nakatingin sa sahig. I don't believe her. Something happened her. Aniya sabay ikot ng kanyang mga mata nang maalala niya na may CCTV sa area ay kaagad niyang tinawagan ang security para ipacheck ang footage. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa party hall para harapin ang mga bisita. Napatigil sa paglalakad si Chloe nang may naalala siya. That photo, I think it was familiar. Saan ko nga ba nakitang batang yun? Bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad at dahil may iniisip siya, hindi na niya napansin na may makakasalubong siya. Aray! Sigaw niya nang bigla siyang mapaupo sa sahig. Naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba, miss? Sambit na lalaki. Nalaki ang mga mata ni Chloe. Ang boses na yon. Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang muka para tignan kung sinong lalaking nakabangga niya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nauutal na sabi ni Chloe. Kumunot ang noo ng lalaki. Do you know me? He asked. Marahang tumango si Chloe. Hindi siya maaring magkamali. Ang lalaking nasa harap niya ay ang nakakatandang kapatid ng kanyang namatay na asawang si Ruel, si Rexon. I'm sorry but I cannot recall your name. Paano mo ko nakilala? Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Rexon. Rexon Navarro, right? Walang kakurap-kurap na tanong ni Chloe. Yes, I am Rexon and you are? I'm Chloe Nav. Natigilan si Chloe. Hindi nga pala siya makikilala nito dahil nagpalit na siya ng muka. Chloe Digos, pagpapatuloy niya sabay lahad ng kanyang kamay. Chloe, your name is too common. You and my sister-in-law has the same name.
Tumawa si Rexon sabay abot sa kamay ni Chloe. Inalalayan na rin niya itong tumayo. I'm sorry if I ruin your elegant dress. No, it's not your fault. You don't need to be sorry. Kasalanan ko, hindi kasi ako nakatingin sa nilalakaran ko. Agad na sabi ni Chloe. Rexon reminded her of her late husband. Halos pareho ang facial features nila. Minsan pa ngay napagkamalan silang kambal kahit na mas bata si Ruel kaysa kay Rexon. It's nice to meet you, Miss Chloe Digos. Paano, maiwan na kita? I have some urgent matters to attend to. Tumalikod na si Rexon kay Chloe at nagsimula ng maglakad palayo. Sandali! Sigaw ni Chloe. Napatigil si Rexon sa paglalakad at hinarap si Chloe. Tumaas ang kanyang isang kilay. Hindi ka ba a-attend ng party? I mean, you are one of our guests. Nag-iwas ng tingin si Chloe. Gustuhin ko mang manatili dito para makipag-usap sa mga bilyonaryo at milyonaryo. Hindi pwede eh. May mas importante pa akong dapat asikasuhin. Tugon ni Rexon. Halata sa mukha ni Chloe ang pagkadismaya. Ganun ba? Tumango si Rexon. Tatalikod na sana siya nang may bigla siyang naalala. Oh, before I go, how do you know my name? He asked. Mabilis na nag-isip ng idadahilan si Chloe. You are the president of the RMN Airlines. How can I not know you? Ngumiti siya ng pilit. Okay, akala ko naman nakita't nakasama na kita dati. Nakangiting sambit ni Rexon. Paano? See you around? Tumango si Chloe. See you around. Nakahinga na ng maluwag si Chloe nang makaalis na si Rexon. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kung paano siya naging mayaman. In fairness, lalo siyang naging gwapo. Kung buhay lang sana si Ruel, mas magiging masaya sana kami ni na Adeline at Rexon. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Lingid sa kaalaman ni Chloe ay lihim na nakamasid sa kanyang asawa niyang si Alfred. So, alam na ni Chloe ang totoo. Alam niyang niloko ko siya at alam niyang buhay pang anak niya. Tumingin si Alfred sa kabilang direksyon. Ramon Navarro, President of RMN Airlines. May kapatid pala si Ruel. I need to get rid of him then. Aniya, bago siya sumunod sa kanyang asawa. You always set my heart on fire, wife. Wala pa ako nakitang kasing ganda mo. Wika ni Lennon pagkatapos niyang makita si Adeline. Nabitawan ni Lennon ang hawak niyang magazine at kagad na napatayo mula sa couch. Napaawang ang bibig niya habang tinitignan niyang mabuti ang kabuuan ng kanyang asawa. Namula kagad ang mga pisngi ni Adeline. Yumuko siya bago siya nagsalita. Bagay ba? Okay lang bang suot ko? Tumango lang si Lennon habang hindi niya namamalayang lumuluhod na pala siya sa harap ng kanyang asawa. I can't take my eyes off of you. Hindi sapat ang salitang bagay at okay sa eyes mo ngayon. You're like a real goddess. Nagahampasan ng stylish at makeup artist ni Lennon habang nakikinig sa usapan ng mag-asawa. Hindi nila maiwasang magsana all sa dalawa. Bagay na bagay silang dalawa, no? Parang prinsipe at prinsesa sa isang pelikula. Nakakaingit naman. Nasaan na kayang Lennon ko? Sambit ng stylist. Tama ka te, nakakaingit sila. Halatang halata sa kanilang mga mata na patay sila sa isa't isa. Kapag nagkaanak siguro sila ng babae, sobrang ganda. Tapos kapag lalaki naman, sobrang gwapo. Bulong naman ng makeup artist. Lennon, tigilan mo nga ako sa pick-up lines mo. Anong oras na kailangan na nating umalis? Tura ni Adeline. Ang totoo ay baka mapaihi na siya sa sobrang kilig sa mga pinagsasabi ng asawa niya. Kaya pinilit niyang ibahin ang usapan. Alam mo wife, hindi kita hayaang mawalay sa akin sa party. Ani Lennon, kumunot naman kaagad ang noon ni Adeline. Bakit naman? Hindi naman siguro ko maliligaw kung hihiwalay ako sa'yo. Aniya. Umiling si Lennon. Hindi ka nga maliligaw, maliligawan ka naman ng iba. Aba, hindi ako papayag. Sa ganda't sexy mong yan, imposibleng hindi ka pagkaguluhan ng mga alta syudad. Kahit nga siguro mga kababaihan, mabibighani sa iyong kagandahan. Hindi pinahalata ni Adeline na kinilig siya sa sinabi ni Lennon. Sa halip ng nginitian ito ay inirapan pa niya. Stop it Lennon, it's not working on me. Aniya sabay lakad palabas ng silid. Wife, hintayin mo ko. Aalalayan kita. Mahal kong Reyna. Sigaw ni Lennon habang natatawa
Kahit inirapan siya ng kanyang asawa, alam niyang ikinasaya nito mga salitang namutawi sa bibig niya dahil nakita niya kung paano sumilay ang isang napakagandang ngiti sa mukha nito. Habang lula ng sasakyan ay nagkunwaring natutulog si Adeline. Baka kulitin na naman siya ni Lennon, mahirap na. Hindi na siya makakapag-walk out dahil umaandar ang sasakyan nila. Isa pa baka madala na siya ng kanyang nararamdaman. Masama pa naman siyang kiligin ng sobra-sobra dahil biglaan na lamang siyang nanghahalik. "Wife, are you sleeping?" Lennon asked. Walang natanggap na tugon si Lennon kaya nagpatuloy na lang ito sa pagmamaneho. Nang mainip siya'y bigla siyang kumanta. Dapat ko bang sabihin sa kanya na mali ang tono niya? Na masakit sa tenga ang pagkanta niya? O magpanggap na lang akong walang naririnig? Sigaw ng isip ni Adeline habang nagpipikil siya ng tawa. Sinusulyapan ni Lennon ang kanyang asawa. Ayaw niyang marinig nitong kanyang pag-awit. Alam naman kasi niya sa sarili niyang hindi siya mahusay umawit. Alam niyang masama itong pakinggan dahil minsan na siyang nabato ng kanyang papa ng cellphone nang marinig nito ang boses niya. Tumaas ang dalawang kilay ni Lennon nang makita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Muli siyang nagpatuloy sa pag-awit at mas malakas na ito kaysa kanina. Hindi malaman ni Adeline kung paano pa niya pipigilan ang kanyang pagtawa. Kinagat niyang ibabang labi para lang pigilan ang sarili sa pagtawa ng malakas. Napapadasal na lang siya na sana ay tumigil na sa pagkanta si Lennon. Minulat niyang nang mabilis ang isa niyang mata para tignan ng kalangitan ang liwanag ng mga ulap kanina. Biglang nagdilim, pati ang langit nakikisama sa nararamdaman ko. Hindi rin ito nagustuhan ng boses ng katabi ko. Mukhang uulan pa yata, isip-isip ni Adeline. Napaubo siya nang biglang nagfalseto si Lennon. Halos matalakan siya dahil sa sobrang pagpipigil ng tawa. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Lennon at mabilis niyang tinignan si Adeline kung nagising ito dahil sa pagkanta niya ng malakas. Nakahinga naman siya ng maluwag na makita niyang tulog na ulit ito tapos ubuhin. "Naulanan ba ang asawa ko? Bakit parang may ubo siya? May ubo ba ang makeup artist at stylist ko? Baka nahawa siya." Tiningnan ni Lennon ang mapa sa kanyang cellphone. Medyo malayo pa sila sa mansyon ng mga Digos. Nagtaka si Adeline nang makita niyang nag-iba ng tinatahak ng direksyon ng kanyang asawa. Saan sila pupunta? 20 minutes na kaming late sa party, ani ng isip niya. "Don't worry wife, bibilan kaagad kita ng gamot sa ubot vitamins. Dadaan na rin ako sa pinakamalapit na market para bilan ka ng mga prutas. Hindi ako papayag na magkasakit ka," mahinang sabi ni Lennon. Tila tumigil ang mundo ni Adeline dahil sa kanyang narinig. Hindi na niya makita pa ang Lennon na nanlukot ng baliwala sa kanya't kay Noel. Ang nakikita na lang niya ay ang batang Lennon na mapagmahal at maalaga sa mga mahal nito. Masungit man siya noon kay Lennon, palihim naman niya itong hinahangaan dahil sa pagmamahal nito kay Aling Candelaria. Lennon is a good son and a good friend. Nahuli ng mga mata ni Lennon ang pagngiti ni Adeline. Nananaginip siguro siya ng maganda. Nakakagaan na pakiramdam ang bawat ngiti niya. "Alam mo wife, kapag nagkasakit ako, hindi ko na kailangan ng mga gamot. Gagaling na ako basta palagi ka nandito sa tabi ko. Basta nakikita kong maamot maganda mong muka. Basta naririnig kong malambing mong boses. Minsan nga lang nakakatakot ka, lalo na kapag tinatopak ka." Napatawa si Lennon, samantalang si Adeline naman ay tuluyan na ngang nakatulog. "Haruto!" Agad na natakbo si Haruto palapit sa kanyang amo. "Ano pong may paglilingkod ko, kamahalan?" Tanong ni Haruto. "Nakausap mo na ba si Ashley? Nagawa mo bang pinapagawa ko sa'yo?" "Opo, kamahalan. Mukhang nare-recall na po niya kung sino ako." Tugon ni Haruto. "Good. Now you have to be more visible. Send someone to their house. Balita ko may vacant position doon. Hindi ko lang maalala kung driver o bodyguard ang kailangan nila. Mas maganda kung driver para alam mo kung saan pumupunta si Ashley. She has a lot of cars pero ayon sa source ko, madalas tamad siya magmaneho. Ikaw nang bahala kung sino sa mga tauhan kung nais mo maging katulong sa misyon mo. Wala pong problema, kamahalan. Ako na pong bahala." Nakayukong sabi ni Haruto. "I just want to remind you, Haruto. Bawal kang mahulog sa kababata mo. Paibigin mo lang siya para madali mo siyang mapasunod at para magamit natin siya sa ating mga plano.
Alam kong minahal mong babaeng yun, buhat sa malayo kaya binabalaan kita. Sa oras na traidorin mo ko, hindi lang buhay mong mga nganib, maliwanag ba? Opo kamahalan, sagot ni Haruto. Ang hina, lakasan mo. Maliwanag po kamahalan, sigaw ni Haruto. Ganyan nga, bukas magsimula ka na. Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Alfred Higos sa lalong madaling panahon. Alamin mong kahuli-hulihang baho niya. Kitang-kita ni Haruto ang galit sa mga mata ng amo niya, subalit may kalungkutan sa bawat pagliyab nito. Huminga siya ng malalim saka nagpaalam sa kanyang amo. Ashley, pasensya ka na. Hindi ko siya pwedeng biguin dahil kulang na kulang pang buhay ko bilang kabayaran sa lahat ng mga nagawa niya sa akin at sa aking pamilya. Sana mapatawad mo ko pagkatapos ng lahat ng ito. Sana. Pumasok na siya sa kanyang opisina at nagsimula ng mamili kung sinong makakatulong niya sa panibago niyang misyon. Lennon, ani Adeline. Oh, gising ka na pala, wife. Malapit na tayo sa mansyon ng mga Digos. Siya nga pala, ibinili kita ng gamot at vitamins pati mga prutas. Nandyan sa likod ng sasakyan. Kapag may nararamdaman kang hindi maganda, magsabi ka sa akin ha? Sumipol sa Lennon nang matanaw na niya ang malaking gate ng bahay ng mga Digos. Regarding doon sa narinig ko kanina nung nasa hotel pa tayo. Don't mind it, wife. Nagbibiruan lang kami ni Divina habang magkausap sa cellphone. Palusot ni Lennon. But you didn't sound like you're making jokes. Adeline said. It's half meant, wife. You can be a multi-billionaire naman kasi asawa na kita. Tagapagmana ako ni Papa, hindi ba? Hindi pa rin gustong sabihin ni Lennon ang totoo sa asawa niya dahil hindi pa yun ang tamang oras. May isa siyang mahalagang misyon at yun ay ang pilitin si Chloe na huwag ituloy ang pag-pull out na lahat ng investment nito sa LNGC. Hindi niya alam kung bakit nagbago na naman ang isip nito at nagbanta na naman ng ganong move. Buong akala niya ay safe ng kanilang kumpanya. Sa bagay, tumangu-tangong sabi ni Adeline. Nakapasok na sila sa mansyon at ngayon ay naghahanap na sila ng mapapag-parkingan. Ano pala yung pinapagawa ni Papa sa'yo? May maitutulong ba ako? I'm sure we are not here just for fun. Manghang-manghang tinignan ni Adeline ang malawak na lupain ng mga Digos. Napakalaki ng bahay ng mga ito at mas lalo siyang bumilib sa pamilya Digos. Nang malaman niyang napakaraming ari-arian ng mga ito, hindi na siya nagtataka kung bakit nangunguna ang mga Digos sa listahan ng pinakamayamang angkan, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi na rin sa buong Asia. Thank you for asking, wife. Actually, nahihiya ako humingi ng pabor sa iyo eh. Nakangiting sambit ni Lennon. Sa wakas ay nakahanap na siya ng space for parking. Sobrang dami naman kasing bisita ngayon sa party at late na sila na almost 40 minutes. Tell me, ano ang dapat kong gawin? Adeline's eyes shine. Nabigahanin na naman siya sa karisma at angking kagapuhan ng kanyang asawa. First, take your eyes off of me. Hindi ako makapag-focus, wife. Baka mahalikan kaagad kita. Natatawang sabi ni Lennon. I'm not staring at you. Giit ni Adeline sabay iwas ng tingin. Shit, hiccough me. She thought. Okay, ganitong dapat mong gawin. Jacob, I'm glad na nakarating ka. Ashley will be surprised when she see you. Nag-text ka raw kasi sa kanya na hindi ka makakarating eh. Kumukulong dugo ni Chloe pero pinilit pa rin niyang ngitian ang lalaking nasa harap niya. Oo nga at buhay ang anak niya pero pinatay pa rin ito ang pinakamamahal niyang asawa. Energy never lies. I can sense na galit siya sa akin. Gusto ko sana sabihin na buhay pang anak niya kaso hindi pa rin mawawalang pagkamuhi niya sa akin dahil napatay ko pa rin ang asawa niya. Sana hindi na lang totoo ang lahat. Sana may iba talagang nakapatay sa mama ni Lennon at sa ama ni Adeline. Isip-isip ni Jacob. Jacob, are you okay? Tanong ni Chloe. I'm sorry tita, I'm just nervous. Nahiya pa po ako sa inyo dahil iniwan ko po kayo sa table noong unang beses na ipinakilala ko sa inyo ni Ashley. Inayos ni Jacob ang kanyang necktie. Ah, yun ba ang inaalala mo? Don't worry, naipaliwanag na ni Ashley lang lahat. Ayos lang. Mangyaring maging komportable ka lang sa tuwing nasa paligid ako. Hindi ba at magiging son-in-law kita in the future? Tumaas ang sangkilay ni Chloe at ngumiti. Mas gugustuhin kong si Ashley ang mapangasawa mo kaysa umaligid ka sa anak ko. Po, gulat na sabi ni Jacob.
Your papa called me this morning. Mamamanhikan daw kayo this week. I was surprised. Just like you. Bago pa lang kayo ni Ashley, hindi ba? Mahal mo ba talagang anak ko? Humakbang si Chloe palapit kay Jacob at tinitigan to ng mata sa mata. I'm sorry, there's a misunderstanding here. Niluwagan ni Jacob ang necktie niya. So, tamang hinala ko. Hindi niya mahal si Ashley. Everything is fake. Did they make an agreement because of Ashley's inheritance? Kumurap-kurap si Chloe, hinihintay niya ang sunod na sasabihin ni Jacob. I'm sorry po pero wala pa po sa isip kong pag-aasawa. Tulad nga po ng sabi niyo, bago pa lang kami ni Ashley, I want to know more po about her. Jacob explained. Hindi ka ba naiinggit sa kapatid mong si Lennon? I heard na nagpakasal na siya sa isang ordinaryong babae. I'm sorry, what I want to say is hindi mayaman na napangasawa niya, tama ba? Ano nga palang pangalan ng napangasawa niya? Chloe was playing dumb. Adeline Navarro. Isa ka ring Navarro, hindi po ba? Akala ko nga kamag-anak ka ng sister-in-law ko eh. Inobserbahan ni Jacob ang magiging reaksyon ni Chloe. Wala talaga siyang alam. She's your daughter. She's your only heir. Sigaw ng isip niya. Really? Magkapareho pala kami ng surname? Anyway, speaking of, nasa na nga palang mga kapatid mo't ang papa mo? Ikaw palang nakikita kong lirito. Nagmasid si Chloe sa paligid at sa kanya muling ibinalik ang tingin niya kay Jacob. Kanina pa pong nandito si Divina, si Papa naman. Hindi siya makakarating dahil sa medical condition niya. Sina Lennon at Adeline naman ay on the way na, sagot ni Jacob. Si Ashley po nasaan? Kanina ko pa po siya hinahanap eh. She's changing her dress. Natalsikan kasi ng champagne ng suit niya kanina. Ani Chloe. Nang makita niyang papalapit sa Alfred sa direksyon nila ni Jacob ay kagad siya nagpaalam sa kanyang kausap. Puntahan ko na muna si Ashley. Maiwan na muna kita. Enjoy the party. Aniya. Sige po tita, salamat po. Jacob heaved deep sigh when Chloe walked away. Paano ba ako makakabawi sa mag-inang Chloe at Adeline? Mapapatawad kaya nilang batang Jacob kung sakaling humingi ako ng paumanhin sa nagawa ko noon? Hindi ko naman sinasadya eh. Bulong niya. Natigilan siya nang maalala niya si Noel. May isa pa nga pala akong dapat ihingi ng pasensya. Panindigan ko na nga lang pagiging kriminal ko. Tutal, wala na rin naman sa akin si Adeline at hindi ko na siya matitikman at maangkin pa. Sambit ng isip niya. Muntik nang matumba si Jacob nang biglang may humawak na mariin sa balikat niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niyang papa ng kanyang fake girlfriend. Uminit kagad ang dugo niya nang tapunan siya ng masamang tingin ni Alfred. Hinawakan niya na madiin ang kamay nito at saka inalis sa balikat niya. Maari mo kong batiin ang hindi ako sinasaktan, tito. Mariing sabi ni Jacob. Tatapatin na kita, Jacob. Hindi kita gusto para sa anak ko. Diretsahang sabi ni Alfred. Ngumisi si Jacob. Anak mo? Humakbang ng isa sa Jacob para mas mapalapit kay Alfred. May ama bang nang mumolestya ng anak? Nakangiting bulong ni Jacob. Umatras siya ng isang hakbang. Don't worry tito, hindi rin kita gustong maging father-in-law. Aniya, bago niya tinalikuran si Alfred. Umigting ang panga ni Alfred sa kanyang mga narinig. Humanda ka sa akin, Ashley. Humanda ka. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa papalayong si Jacob.